yung mga Kristuyo, masumangpot. Na-delay ba ti flight na? Ano ba ako ti oras na? Ay, yung mga gagamitin, tagal lang sinasabi, babalik ang Panginoon Jesus, ay nakitakpan, awang paimod. Ganun yung ginagawa nila nung time na yon. Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang bundok ito. Kasi dyan ito ibagbaga. Dagijay, non-Christian or non-believer sa mga mananampalataya nung time na sumulat si Apostol Pedro sa kanila. Kaya pinagtatawan niyo, sinungaling mo rin magbagay ng Kristo nga sumagbot, awamot, namatay na lang ng ninuno natin, di pa naman siya bumabalik. Yun yung ginagamit nilang pang-persecute. And now, in verse 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Ito tumutukoy doon sa panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, dahil nga ang entire world, humankind ay corrupted ng sin, walang ibang matuwid liban kay Noah at ang kanyang sambahayan, binakasan ng Diyos ang unrighteousness sa pamamagitan ng tubig. Yan yung sinasabi niya. Yan yung i-explain ni Peter. Binakasan niya, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon sa pamamagitan ng flood. Massive na flood. Next, kuya. And then, sa pamamagitan din ng salitang iyon, nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy. No. Noong panahon ni Noah, winakasan ng Diyos ang kasamaan ng tao sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, pagdating ng panahon, wawakasan ng Diyos ang kasamaan ng bundok ito sa pamamagitan ng apoy. Pagtupok. Tutupukin ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy. Pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Sulitin ko, nung panahon ni Noah, masama ang kalalagayan ng mundong ibabaw, winakasan ng Diyos ang unrighteousness through water, flood. Sa darating na panahon, kung titignan natin ang ating mundong ibabaw, masama yung kalalagayan natin. Hold up there, hold up here, hold up everywhere. Rape here, rape there, rape everywhere. Kasamaan here, kasamaan there, kasamaan everywhere. Pero wawakasan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Tutupukin niya. Tutupukin niya. Mga minamahal, this is an encouragement. Mga minamahal, sabi niya ganyan, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Kaya nga hindi natin po pwede na ihalin tulad yung ways, yung standard, yung measurement ng tao doon sa measurement ng ating pong Diyos. Kasi tignan niyo, ang isang araw ay equivalent na 1,000. Yan, di ba? Makikita po natin, 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. That's in the hearts of God. Di ba? Doon sa lingwahe ng ating pong Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako. One thing that the Lord cannot do, isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ay ang maging sinungaling at hindi maging faithful sa kanyang mga salita at pangako. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Hindi niya binabali ang kanyang salita at pangako. Nakukuha po natin. And then, sabi niya, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. You see the character of God in that specific verse? Sabi niya, binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa ng mga sisi dahil ang nais niya, lahat ng kanyang nilikha ay mailigtas at hindi mapahamak. He is so compassionate and full of grace. Yan, nandun yung grace ng ating pong Diyos. Nandun yung kanyang tinatawag na steadfast na love. Binibigyan niya ng pagkakataon ng mga sisi nga lamang. Marami talaga ang matitigas sa ulo pagdating ng panahon, hindi pa rin po magsisi. At sila po'y masasama doon sa tutubukin at wawakasan ng ating pong Diyos. Next kuya.
Okay, so yun po yung sinasabi. Next ulit po. Na-double lang po yun. Yan. Inte, sabi niyan, ngunit ang araw ng Panginoon, ito na, ang araw ng Panginoon, ibig sabihin, tumutukoy dun sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ay darating tulad ng isang magnanakaw. Wala nakakaalam, at dapat tatako nga mag-ibaga nga, Pastor Pat, ito trabi, alas 9, umayag ang tao, di palay mo, na. Kaya di syempre maghahanda rin sa Pastor Pat, may tubo siya doon. Hinihintay niya yung pagpasok ng magnanakaw. Pero ang magnanakaw hindi magsasabi kung kailan aatake. Walang nakakaalam. Di ba? Walang nakakaalam. Kaya hindi naman inihahalin tulad ni Pedro ang araw ng Panginoon or ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Sa araw na iyon, sabi niya, ang kalangitan ay biglang mawawala. Uy, ang kalangitan ay biglang mawawala. Roll up isuna. So later in the book of Revelation, madidiscuss natin, paano ba ang ibig sabihin na biglang mawawala? Diba? Kasabay ng isang malakas na ugong. Nananadijay. And then, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Tingnan niyo yung verse na yan is in alignment or in congruence. Katugma nung sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa chapter 24 na unang binasa natin na sinyales ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Magdidilim ang araw, babagsak yung mga bituin sa langit, at mayayani ang mga kapangyarihan or kaharian doon sa kalawakan. Tingnan yung sinasabi ni Pedro. Diba? Alongside with that, the same, yung binabanggit niya, matutupok ang araw. So it will not give off light. And then ang buwan at mga bituin, magbabagsakan sila. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Nakukuha ko natin. Yun yung babala ng Apostol Pedro. Next ko yan. Dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ito yung encouragement. Ayun yung sinasabi, laging maging handa, paghahandahan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, habang tayo ay naghahanda at naghihintay sa araw ng Panginoon. Ito dapat yung gagawin natin sa verse 11. Dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mabuhay kayo ng may kabanalan. Mabuhay kayo ng may kabanalan, at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. And when we say mabuhay ng mayroong kabanalan, to description or definition kasi ibig sabihin ng holy. Yan. Yung holy, yung kabanalan na tinatawag ko dyan is live in purity. Merong purity, merong transformation na nangyayari sa buhay po natin. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Mamuhay ng merong kabanalan. Pangalawa, na kabanalan or holy is set apart. Diba? Set apart, itinangi, o kaya inlasin sa Ilocano. Inlasin para saan? Kapag si ikaw ay tinawag na chosen race, holy, unana, ibig sabihin, tayo ay set apart para sa specific na gawain para sa ating pong Diyos. But in here, the context of mamuhay ng merong kabanalan is to maintain the purity and a transformed life na binago ng pakikipag-isa, bunga ng pakikipag-isa natin sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya di ba, sinasabi natin, tinatapik tayo minsan, huwag tayong magpa-petics. Bakit? Ito yung encouragement. Habang hinihintay natin ng muling pagbabalik ng Panginoong Diyos, meron din tayong ginagawa. Ano yun? Ito, mamuhay ng merong kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoong Diyos, dapat ang ating encouragement paalala sa ating pong sarili. Every day, kailangan ibibigay po natin yung best po natin na makasunod sa Diyos kasi hindi natin alam, bukas makalawa, biglang dumating ang Panginoong Jesus kapag sinasabi natin na, ito no bigatak lang na lingkutin. Bukas na lang ako susunod, bukas na lang ako magsiseryoso, next week na lang, next month na lang, next year na lang, saka na pag-graduate na ako. Masapnungay na muna abutan na, hindi pa nag-graduate tayo. Kasi mangkot niya ako. Pwede mong sabihin, ay Lord, sorry. Nagkamali ako ng speculation.
nasa huli po ang pagsisisi. So habang may panahon, habang may pagkakataon, habang may opportunity, sabi diyan sa Biblia, sikapin po natin mabuhay ng may kabanalan at maging maka-Diyos. Nakukuha po natin para wala po tayong maitatanggi sa ating Diyos. Magsikap kayo mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. So imagine niya, tatapay lang kapag summertime, nakaredik lang tayo nagpututok. Ayaw mo lumabas. Paypay dito, paypay ni Jai. Aircon dito, aircon ni Jai. Electric fan dito, electric fan dito. How much more yung tinutukoy dyan? The scorching heat coming from the sun. Kung baka siguro talagang mangulog ka, di ba makso? And one time, ito lagi nilang ginagamit na biru-biruan. Laging biru-biruan, nagputot. Kumanda, makita nyo. Pagpasok ko ng April, May, or March, April, May, ang dami doon sa news feeds ng Facebook. Hala, RJ tayo Sabado ng impyerno, nagputo. Nagtataka ako, paano niya alam kung gaano ka-intense ang init sa impyerno? Galing ba siya doon? Parang may balak siya. Kung Kristiyano kang nagbanggit ng gano'n, so ibig pa lang sabihin ang goal mo. Hindi yung sa piling ng Diyos. So parang ini-imagine mo, no? Nagputot, tas natin yung RJ impyerno, usi ka lang pa. Alam ka sali. Tapos RJ tayo impyerno. Nasasabi nila out of joke or out of something. Pero ang tanong, when you're seryosuhin mo siya, no? Parang bagang gusto nilang mapunta doon. Parang ang favorable sa kanila. Not to condemn or to judge them, pero titignan, ihahalin tulad mo ang impyerno doon sa init ng panahon. So, ibig bang sabihin, gusto mong mapunta doon? Diba? Yung iba sinasabi nga, exercise na natin ito, practice na natin ito para sa impyerno. Grabe. Diba? Sa impyerno daw, okay na sila, nakapag-adjust na sila. Diba? Pag sinabing hell, it's a place of torment. Everlasting, day and night, napapahirapan, at yet ginagawang biro-biro. Pero kung ikaw ay seryosong mananampalataya at tagasunod ni Kristo, never in your wildest thought that you will be aiming to be in that place. Nakukuha po natin, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganon ang kanyang ipinangako. Kaya nga, sabi ng Panginoon Jesus, lilipas itong lupa na ginagalawan natin, yung langit na nakikita po natin. Okay, take note, yung langit na sinasabi po natin, tatlong ano po yun ha? Tatlong definition po yung heaven doon sa Biblia. Okay, first heaven na tinatawag ay yung mga alapaap kung saan po natin nakikita yung mga ulap. That's the first heaven. Second heaven is the outer space where the stars, the galaxies are present. And the third heaven pertains to the dwelling place of God. Nakukuha po natin. Ngayon, ang sinasabi po dyan, ay ibig ko sabihin, yung langit kung saan ba nakatira ang Diyos ay babaguhin. Hindi po yun ang binabanggit na bagong langit dyan. Ang bagong langit na binabanggit po dito is the first heaven at the second heaven. Nakuha po natin. Yun po yung babaguhin. Hindi yung dwelling place of the Lord our God. That's the third heaven. Nakukuha po natin. Pag sinabi natin heaven, be specific. Dapat alam natin yung distinction. First heaven pertains dyan sa mga ulap na nakikita po natin. Yung makita di matatayo. Second heaven is the outer space na sinasabi nila, where the galaxies are, the stars are there, and the third heaven pertains to the dwelling place of God. Ang mababago ay yung first and second heaven, not the third heaven. Nakuha po natin. Yan yung sinasabi ni Apostol Pedro. And later on, madidiscuss po natin along the way sa pag-aaral po natin ng eschatology. Next po yan. Yan. So, ito, in summary, ito yung ipinaliliwanag ni Pedro dun sa kanyang sulat. Ito yung pinapaliwanag po ni Pedro sa kanyang sulat. Dahil sa sila pertaining dun sa mga Kristiyano
na sinulatan niya, dahil sa sila ay nililibang noon, dahil sa kanilang pananampalataya, ipinaliwanag ni Pedro sa kanila ang mga sumusunod. Una, pinaliwanag ni Pedro, babalik ang Panginoong Jesus. Ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang araw ng Panginoong Diyos or ng Panginoon. So same lang po yun, the second coming or the day of the Lord, same lang po siya. Pangalawa, yan, pinalaliwanag po ni Pedro ang dalang kahatulan at kapahamakan ng araw na yun, yung naghihintay na hatol doon sa araw na iyon. Dahil sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, magkakaroon po ng paghatol. Nakuha natin? Pangatlo, ang paraan ng pagdating ng araw na iyon. So walang nakakaalam, kundi tulad niya na para magnanakaw. Darating ang Diyos na para magnanakaw. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung kailan siya darating. So yun po yung ini-explain ni Apostle Peter sa mga mananampalataya na una, sila po ay under dispersal, nagkanya-kanya, nagkawatak-watak, galing, i-define na dayjay, sila po ay tinutugis at hinahanap at ipapapatay po sila kapag nalaman na sila po ay alagad ni Kristo. So sila po ay napunta sa iba't ibang mga lugar. And then doon sa mga kanya-kanyang mga lugar na napuntahan po nila, because of their faith that they are professing, sila po ay pinipersecute at nililibak. So mauawan ng dati pag-asa. Ngayon, ang ginawa ni Apostol Pedro, sinulatan niya sila para mabigyan ng encouragement. Mabigyan sila ng encouragement at ito yung kanyang ipinaliliwanag. Bibigyan nyo lang, nakatawaan na kayo. Dumdang tulad pati aldaw ni Apo, babalikan tayo. At ito yung pag-asa na pinopoint out niya. Nakuha po natin. Next, tignan naman po natin yung sulat naman ni Pablo. Sulat ni Pablo. Yan. Si Pablo, ito yung sulat niya sa mga mananampalataya na nandun sa Thessalonica. Ito yung bahagi ng unang sulat niya sa mga mananampalataya doon. Sa 1 Thessalonians or Thessalonica, chapter 5, verses 1 to 11, sabi diyan, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na to. Ang mga bagay na to, sabi niya ganyan, it pertains to the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi ko na kailangan isulat sa inyo. Bakit? Ang isang mananampalataya dapat pretty aware na babalik ang Panginoong Diyos. Babalik ang Panginoong Diyos. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. O di ba pareho sila? Pareho sila ng mindset ni Peter. Sabi ni Peter, darating yung araw na yun na parang magnanakaw. Darating ang Diyos na parang magnanakaw. Pagdating kay Pablo, ganun din yung kanyang sinasabi. Darating ang muling pagbabalik o yung araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Tapos sabi niya sa 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Ibig sabihin kasi, pakampante sila. Pag tiwasay ang panahon, kampante, walang paghahanda. Kasi diba, maayos ang lahat. So hindi ka kayo maghahanda. Pero kapag tayo ay nananampalatayang babalikan tayo ng Panginoong Jesus, whether our condition is still, ibig sabihin maayos, tayo ay haan nga maikatan iti namnama na agsubli ni Apo tayo. And then, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganganak. Diba ni Apo Jesus? Isumuti ginamit na. Itong mga bagay na to ay tinatawag na birth pangs, para bang pain, labor pain ng babaeng manganganak. Yun tinagamit ni Apostol Pablo. So makita po natin isa sila ng mindset na pinapaalala. Ngunit, wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Lahat po na naliwanagan na, wala na sa kadiliman. Ibig sabihin ng sinasabi niyang ganyan na, wala na kayo sa kadiliman, hindi na namumuhay sa kasalanan. Dahil hinamo na ng Panginoong Jesus. Diba? Mula doon sa kadiliman, doon sa kaliwanagan sa pamamagitan ng pagtanggap
na ating pananampalataya at salvation mula sa ating po Diyos. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. So ito'y ginamit niya na tinatawag na pagwawangis. Iwinangis niya yung dilim, panig ng gabi o ng dilim, iwinangis niya dun sa mga taong namumuhay pa rin sa kasalanan. Iwinangis naman niya yung mga righteous or pinurify na ng ating Panginoong Jesus doon sa, sabi niya ganyan, panig ng liwanag, panig ng araw. Nakukuha po natin kasi there's light. Okay? Next, kuya. Good, next. Yan. So ano yung pinali? Next pa po. And, at dahil ganito, next. Pedro, Pablo, susunod po dyan po yan. Kaya nga, sabi niya sa verse 6, kailangan tayo manatiling gising, laging handa. Hindi ibig sabihin po nung 24 hours na nakamulagat tayo yung sinasabi kasi minsan dinitik natin as literal. Uy, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, kailangan manatiling gising, ibig sabihin 24/7 nakamulagat ka. Hindi po, ibig sabihin, we have to keep fully aware of the things na nangyayari sa ating pong paligid. At, sabi nga dyan, laging handa at malinaw ang isip at titulan ng iba. Yung sinasabi niya na laging gising, kailangan fully aware tayo dun sa mga nangyayari sa ating pong paligid. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit, dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, panig ng araw, nandoon na sa kaliwanagan, binago na ng Panginoong Jesus. Nakukuha yung ginagamit niya. Ganyan yung po yung estilo ng pagsusulat ni Apostol Pablo para maunawaan ng kanya pong mga recipient or yung receiver ng letter niya. May mga ginagamit po siyang pagkakambing, may mga ginagamit po siyang pagwawangis, but we do not take it literally. Titignan natin yung entire context, bakit niya ginamit po iyon. Kukuha po natin, and then isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos na upang parusahan. So hindi tayo pinili ng Diyos para parusahan. Tayo na hinira, tayo na ang Lord po ay nagbigay ng salvation, hindi po para tayo ay parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo ay mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. He is fully aware na kapag ikaw ay namatay na kay Kristo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, yung tinatawag po natin na rapture, ang una kasi na i-rapture ay yung mga patay na kay Kristo. Sila yung una na mag-meet up sa Lord sa air. Bago yung kasalukuyang buhay at that time, sila po yung second. Nakukuha po natin. And all of those things in detail, mapapag-aralan po natin. So, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So habang hinihintay, diba, kay Apostle Peter, ang encouragement niya, habang hinihintay na darating ang Panginoong Jesus, kailangan mamuhay ng mayroong kabanalan at mamuhay na makadiyos. Pagdating naman kay Pablo, ito yung encouragement niya. Palakasin ninyo ang isa't isa. Ganyan. Encourage one another, exhort one another, at magtulungan kayo. Take note magtulungan, huwag maghinaan. Magtulungan, huwag mag-apakan. Magtulungan, huwag magkagatan. Yun ang sinasabi ng sulat ni Apostol Pablo, tulad na ginagawa ninyo ngayon. So sila po, during that time sa Thessalonica, they have such a character of helping each other. So all the more that the Apostle Paul ay ini-encourage niya na, sige, magtulungan kayo matulad ng inyong ginagawa ngayon. Kayo ay magpalakasan, edify each other, uplift each other, paalalahanan ang isa't isa. So yun yung encouragement ni Apostol Pablo. Pero pa, kuya, susunod. Yan. So ito naman po yung kumbaga summary ng pagtuturo naman ni Pablo. Pinapaalalahanan ng apostol ang mga Kristiyano na mamuhay sila sa liwanag. Kanina, makadiyos.
Ito naman ang gamit niya sa liwanag. Ibig sabihin, buhay na binigyan na ng Diyos ng liwanag. Wala na dun sa dilim or wala na sa kasalanan. Ayan. Katwiran sa gitna ng mga hindi nananampalataya. Dapat nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa pagdating ng araw ng Panginoon. Ito po yung the day of the Lord is also known as the teaching to the early Christians. Yung araw ng Panginoon. So ang katuruan tungkol sa araw ng Panginoon ay isang haya at malawak na turo sa mga nananampalataya na hindi na kailangan pang isulat itong muli sa kanila. So ibig sabihin dapat alam na po natin, natural, alam na po natin yan. Hindi na po paulit-ulit or sasabihin pang muli po sa atin. Alam mo, minsan nga, hindi po natin siya napapag-aralan or nababasa doon sa Biblia or maaaring nabasa po natin, but we are not taking it seriously, but rather taking it lightly. Kasi bilang isang Kristiyano, alam po natin, tayo naniniwala, babalik ang Panginoong Heso Kristo. Nakuha. Next, number 2, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw, sila, ni Apostle Peter. And then, dala nito ang kahatulan at puot ng Diyos sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus. Ang araw ng Panginoon ay ang pagkaon sa mga mananampalataya, and also there is a judgment to those hindi po nananalig or nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nakukuha? And number 3, malagim man ang mangyayari, dapat itong maging kalakasan sa kanila na umaasa at umaasam sa pagdating ng araw na iyon. Ito po yung magiging pag-asa natin, yung living hope natin that the Lord our God will come again. At makakapiling natin siya na lamang kailangan po nating manatili doon sa liwanag. Manatili na mamuhay na may kabanalan o yung buhay na maka-Diyos. Otherwise, mga kapatid, ang naghihintay po sa atin ay yung tinatawag na judgment o yung puot. Yung puot. Kasi meron pong dalawang bagay dun sa Revelation na binabanggit when it comes to judgment. The judgment of the believers and the unbelievers. Pero tayo tinatawag na judgment seat of Christ or Bema seat of Christ and the white throne judgment. Who's who and which is which. Nakukuha mo natin. Pagdating ng araw, lahat tayo haharap sa Diyos. Harap sa Diyos. Mananampalataya, under na judgment seat of Christ, hindi upang bigyan tayo ng puot ng Diyos or parusahan, kundi tanggapin yung gantimpala ayon doon sa ating pong ginawa sa buhay na to nung tayo'y tumanggap ng pananampalataya mula kay Kristo at ng salvation na yun. Pagdating naman po doon sa mga hindi nanampalataya or nag-fall away or nag-backslide or nagpa-petiks-petiks, saang judgment po sila? White throne judgment. Sa white throne judgment naman, doon ay haharap ang lahat upang tanggapin ang karampatang parusa ayon doon sa kanilang ginawa sa mundong ibabaw. So nakukuha po natin. So hindi po siya magmi-mix up. Hindi po magmi-mix up. So judgment po yun, judgment seat of Christ, and the white throne judgment. At lahat po yun, ito po ay panimula pa lamang overview pa lamang ng pag-aaral po natin ng eschatology. Kasi all throughout the series, aaralin po natin siya isa-isa. Nakukuha po natin. Meron pa ba, kuya? Paglalagok or summary, yan, or conclusion. Yan, praise the Lord. Ang Panginoong Jesus kasama ang mga propeta at mga apostol ay mariing nagbabala sa mga sumasampalataya. Maging mapagmatsyag at lagi naghanda sa pagdating ng araw ng Panginoon. Ang ganitong pananaw, ang sukat pagpapalakas po sa atin at magpapatatag sa kanila sa pagiging matapat, ibig sabihin faithful at sa paglakad ng banal sa buhay na ito. Hindi sila dapat mamuhay na katulad ng mga taong nasa kadiliman at kasamaan. Sa halip, sila ay dapat mamuhay sa liwanag at sa pag-asang babalikan sila ng Panginoong Jesus, pertaining to the letters of the two apostles and pertaining to us. Babalikan tayo ng Panginoong Jesucristo. Ganito ang inaasahan sa kanilang mga nananampalataya noon at ganito rin ang inaasahan ng Panginoon sa atin
ngayon. So sabi nga natin, ang Diyos, hindi po siya nagkulang sa paalala. Iniwanan niya, diba, ang lahat ng mga instructions, lahat ng babala. Ganun po tayo kamahal ng ating pong Diyos. Kasi hindi tayo mahal ng ating Diyos, hindi siya nagbigay ng mga babala. Tama? Pero dahil ang nais niya po, ang lahat ng kanyang nilikha ay maligtas at hindi po mamahamak. Kung kaya nagbigay siya. Ay nagbigay po siya ng mga babala or instructions. Amen? So dyan po nagtatapos yung unang topic po natin. Tatandaan natin, laging maging handa. Okay, ano yung paghahandaan natin? Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus na binabalik